Good morning everyone. Tara magbasa tayo ng ating libro guys. Magandang Balita Biblia. Today is 24 November 2023. Nandito na tayo sa aklat ng Unang Kronika, chapter 10, ang pagkamatay ni Saul at ng kanyang mga anak. Unang Kronika, chapter 10, verse 1, dinigma ng mga Filisteo ang mga Israelita. Kaya't ang mga Israelita ay nagsitakas at marami sa kanila ang namatay sa bundok ng Gilboa. Verse 2, si Saul at ang kanyang mga anak ay inabutan ng mga Filisteo. Pinatay ng mga Filisteo sina Jonathan, Abinadab at Melkisoa, ang mga anak ni Saul. Verse 3, napakatindi ng labanan sa palibot ni Saul at nang siya'y makita at panain ng mga manunudla. Si Saul ay malubhang nasugatan. Verse 4, dahil dito sinabi ni Saul sa tagapagdala ng kanyang mga gamit pandigma, saksakin mo na ako upang hindi na ako abotang buhay ng mga paganong iyan at paglaruan pa nila. Ngunit tumanggi ito. So, imagine niyo na guys, yung Filisteo is mga pagano sila. Verse 4, dahil dito sinabi ni Saul sa tagapagdala ng kanyang mga gamit pandigma, saksakin mo na ako upang hindi na ako abotang buhay ng mga paganong iyan at paglaruan pa nila. Ngunit tumanggi ito sapagkat natakot siyang gawin ito, kaya't binunot ni Saul ang kanyang espada at sinaksak niya ang sarili. Verse 5, nang makita ng tagapagdala na nagpakamatay si Saul, ganoon din ang ginawa nito sa kanyang sarili. Verse 6, kaya't sabay-sabay na namatay si Saul, ang kanyang 3 anak na lalaki at lahat ng kanyang mga kamag-anak. Verse 7, nang makita ng mga Israelitang nasa libis na tumakas na ang hukbo ng Israel at nang mabalita ang napatay na si Saul at ang mga anak nito, nilisan nila ang kanilang mga bayan at tumakas na rin, kaya't nang dumating ang mga Filisteo, dito na sila nagkuta. Verse 8, kinabukasan ng puntahan ng mga Filisteo ang kanilang mga napatay upang samsaman. Natagpuan nila sa bundok ng Gilboa ang bangkay ni Saul at ng 3 niyang anak. Verse 9, hinubaran nila si Saul, pinugutan ng ulo at kinuha ang kanyang mga gamit pandigma. Guys, ganyan talaga sa labanan, talaga sila, brutal talaga sila sa kalaban nila. Okay, ulitin ko verse 8, kinabukasan ng puntahan ng mga Filisteo ang kanilang mga napatay upang samsamin. Natagpuan nila sa bundok ng Gilboa ang bangkay ni Saul at ng 3 niyang anak. Verse 9, hinubaran nila si Saul, pinugutan ng ulo at kinuha ang kanyang mga gamit pandigma. Pagkatapos nagpadala sila ng mga sugo sa buong lupain upang ibalita sa mga Filisteo at sa kanilang mga Diyos-Diyusan ang kanilang tagumpay. Verse 10, ang mga gamit pandigma ni Saul ay dinala nila sa templo ng kanilang mga Diyos-Diyusan at ang ulo niya ay isinabit nila sa templo ng kanilang Diyos na si Dagon. Verse 11, subalit nang mabalitaan ng mga taga-Jabes Gilead ang ginawa ng mga Filisteo kay Saul. Verse 12, nagtipon-tipon ang mga magigiting na mandirigma at kinuha nila ang bangkay ni Saul at ng kanyang mga anak. Dinala nila ang mga ito sa Jabes at do'y inilibing sa ilalim ng malaking puno. 7 araw silang nag-ayuno bilang pagluluksa. Verse 13, namatay si Saul sapagkat hindi siya naging tapat kay Yahweh at sinuway niya ang kanyang mga utos. Sumangguni pa siya sa kumakausap sa espiritu ng namatay na. Kaya guys, huwag kayo makipag-usap sa mga espiritu ng namatay. Verse 14, sa halip na kay Yahweh. So, direkta lang talaga kayo kay Father God makipag-usap. Kaya siya ay pinatay ni Yahweh at ibinigay ang paghahari kay David na anak ni Jesse. So, yung Filisteo pala ang paano yan? Nandoon na na ng Filisteo. Paano naghari si David? Di ba nga sinakop na sila ng Filisteo, guys? Ayun. Naging hari si David. Unang Kronika, chapter 11.
Pag sinusundan mo kasi yung pangyayari guys, di ba nga, nilusob sila ng mga tiga-Pilisteo. So, ibig sabihin, ang mga tao na doon, tiga-Pilisteo na kasi nagsitakas na, di ba? Kasi habang binabasa natin to, ini-imagine natin yung pangyayari. So, sa bagay, kasaysayan na nila to kaya, ayun, nakikibasa lang tayo guys. Unang Kronika chapter 11, naging hari si David. Ang buong sambayan ng Israel ay nagpunta kay David sa Hebron. Kami ay dugo ng iyong dugo at laman ng iyong laman, sabi nila. Verse 2, Nung panahong hari si Saul, pinangunahan mo ang hukbo ng Israel sa pakikipaglaban at ibinabalik mo silang muli. Sinabi sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos ang ganito, ikaw ang magiging pastol ng aking bayang Israel, ikaw ang mamumuno sa kanila. Pumunta pala sila guys sa Hebron kasi nga nagsitakas na sila, diba? Pinuntahan nila si David. Ulitin ko yung verse 2. Nang panahong hari si Saul, pinangunahan mo ang hukbo ng Israel sa pakikipaglaban at ibinabalik mo silang muli. Sinabi sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos ang ganito, ikaw ang magiging pastol ng aking bayang Israel, ikaw ang mamumuno sa kanila. Verse 3, lahat ng pinuno ng Israel ay pumunta sa Hebron at sa harapan ni Yahweh ay gumawa si David ng kasunduan sa kanila. Binuhusan nila ito ng langis at itinanghal na hari ng Israel. Kaya't natupad ang sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Samuel. Verse 4, ang Jerusalem na nooy tinatawag na Jebus ay sinalakay ni Haring David at ng mga Israelita. Verse 5, ngunit sinabi sa kanya ng mga Jebuseo na hindi siya makakapasok sa lungsod, gayon man pumasok din si David at nakuha nito ang kampo ng Zion, kaya't kilala ngayon ang lugar na iyon na lungsod ni David. Yung Zion guys, lungsod na siya ni David. Verse 6, bago nila pinasok ito, sinabi ni David, ang unang makapatay ng isang Jebuseo ay gagawin kong pinuno. Ang unang nangahas umakit sa kampo ay si Joab na anak ni Zurias, kaya siya ang ginawang pinakamataas na pinuno ng hukbo. Kung baga sa atin guys, sa Pilipinas, ito yung pinaka-chief ng military. Pinakamataas. Okay, verse 7, doon tumira si David sa kampo kaya tinawag. Verse 7 guys, doon tumira si David sa kampo kaya tinawag ang lugar na iyon na lungsod ni David. Verse 8, pinalawak niya ang lungsod sa palibot nito mula sa Milyo, samantalang itinayong mula sa Milo. Samantalang itinayang muli ni Joab ang ibang bahagi ng lungsod. Verse 9, lalong tumatag ang paghahari ni David sapagkat pinatnubayan siya ni Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Diba sabi ko nga sa inyo guys, ang favorite ko na gusto kong bumalik dito sa earth, itong si King David, si Moses, si Joshua, si Prophet Elias, sino pa ba? Basta yung mga kumagsama mga hero talaga nung panahon ng Israel. Kasi sila yung nasusulat dito sa Biblia. Ang mga bantog na kawal ni David. Verse 10, ito naman ang mga pinuno ng mga magigiting na tauhan ni David na sa tulong ng buong Israel. Nung panahon ni King Saul guys, si David ang pinakamagiting na kawal. Tapos sa panahon naman ni David, meron na naman siyang pinakamagigiting na kawal. Okay, ulitin natin na. Ang mga bantog na kawal ni David. Unang Kronika chapter 11 verse 10. Ito naman ang mga pinuno ng mga magigiting na tauhan ni David sa tulong ng buong Israel ay nagpalakas at nagpatatag ng kanyang kaharian sa pangako ni Yahweh. Verse 11, una sa lahat ay si Jesubem, isang Hakmonita. Siya ang pinuno ng pangkat na 3 kahit nag-iisa nakapatay siya ng 300. Wow! Kaaway sa pamamagitan lamang ng kanyang sibat. Sibat lang yan guys, hindi pa yan baril.
Verse 12, ang pangalawa ay si Eleazar, isa sa tinaguriang tatlo, siya'y anak ni Dodo na isang Ahohita. Verse 13, si Eleazar ang kasama ni David sa Pasdamim nang mapalaban sila sa mga Filisteo sa isang bukid ng Sibada. Natakot noon ang mga Israelita at sila'y tumakas. Verse 14, ngunit tumayo si Eleazar sa gitna ng bukid at nakipaglaban. Sa ginawang ito, napatay niya ang mga Filisteo at nagtagumpay sa tulong ni Yahweh. Verse 15, minsan ang mga Filisteo ay nagkakampo sa kapatagan ng higante. 3 sa 30 mga pinuno ng Israel ang bumaba sa kampo ni David malapit sa yungib ng Adulam. Verse 16, nooy nasa isang kota si David na sakop naman ng isang pangkat ng mga Filisteo ang Bethlehem. Verse 17, minsay buong pananabik nang nasabi ni David, may magbigay sana ng tubig sa akin mula sa balon sa tabi ng pinto ang papasok sa Bethlehem. Verse 18, nang marinig ito, sumugod agad ang 3 magigiting na kawal, lumusot sa hanay ng mga Filisteo at kumuha nga ng tubig. Ngunit hindi ito ininom ni David, sa halip ibinuhos na ito bilang handog kay Yahweh. Verse 19, sinabi niya, hindi ko maiinom ito sapagkat para ng dugo nila ang aking ininom. Buhay ang itinaya nila sa pagkuha nito. Ito ang isa sa mga kagitingang ginawa ng 3. Verse 20, si Abisai na kapatid ni Joab ay nakapatay ng 300 kaaway sa pamamagitan ng sibat, kaya lalo siyang kinilala ng bantog na 30 ng kanyang pinamumunuan. Verse 21, siya ang pinakamatapang sa 30, kaya naging pinuno ng mga ito. Ngunit hindi niya napantayan ang 3 mandirigma. Verse 22, kabilang din sa mga kinilalang kawal si Binayas na anak ni Joyadang taga-Kabseel. Siya naman ang pumatay sa 2 mandirigma sa Moab at lumusong sa balon minsang taglamig at pumatay sa liyong naroon. Verse 23, siya rin ang pumatay sa higanting Ehipsyo na 2 kalahating. Guys, mayroon pa kaya mga higante ngayon? May lahi pa kaya mga higante ngayon? Di ba pag sinabi natin higante, malalaking tao? Okay, ulitin natin. Verse 23, siya rin ang pumatay sa higanting Ehipsyo na 2 kalahating metro ang taas at may armas na isang sibat na parang kalaban ni dati, si Goliath. Ganon yata yung higante, di ba? Okay, ulitin natin. Verse 23, siya rin ang pumatay sa higanting Ehipsyo ng 2 kalahating metro ang taas at may armas na isang sibat na ang hawakan ay napakalaki. Sinagupa niya ito na ang hawak lamang niya batuta, ngunit naagaw niya ang sibat. Ito na rin ang ginamit niya sa pagpatay sa higante. Verse 24, dahil sa mga ginawang ito, siya ay nakilala rin tulad ng 3. Verse 25, nangunguna siya sa 30, ngunit hindi rin niya nahigitan ang kagitingan ng 3. Siya ang ginawa ni David na pinuno ng kanyang mga bantay. Verse 20, Chronica chapter 11 verse 26 to 47. Ito pa ang ilan sa mga magigiting na kawal ni David. Asahel, kapatid ni Joab; Elhanan, anak ni Dodo na mula sa Bethlehem; Samot na taga Harod; Helis na taga Pelet; Aira, anak ni Aikis na taga Tekoa; Abizar na taga Anatot; Sibikay na taga Hosa; Elai na taga Aho; Maharay na taga Nitofa; Heled, anak ni Baana na taga Nitofa rin; Itay, anak ni Ribay na taga Gibi sa Benjamin; Binayas na taga Piraton; Horay na mula sa kapatagan ng Gaas; Abiel na taga Arba; Azmavit na taga Bahurim; Eliaba na taga Saalbon; Hasim na taga Gizon; Jonathan, anak ni Sagi na taga Ara; Ahayam, anak ni Sakar na taga Arar din; Elifal, anak ni Yor, anak ni Or. Guys. Yor or. Haifer na taga Mikira; Ahayas na taga Pilon; Hezron na taga Carmel; na Aray, anak ni Isbay; Joel, kapatid ni Nathan;
Mibar, anak ni Hagri, Zilik na taga-Amon, Naaray na taga-Birot, taga-dala ng sandata ni Joab, Ira at Garib na taga-Jater, Urias na Heteo, Zabad, anak ni Alay, Adina, anak ni Ziza, at isang pinuno sa angkan ni Ruben at may sariling pangkat na 30 tao, Hanan, anak ni Maaka, Joshaphat na taga-Mitan, Uzias na taga-Asterot, Saman at Jeiel, mga anak ni Hotam na taga-Aroer, Jejael at Joha, mga anak ni Simri na taga-Tiz, Eliel na taga-Mahava, Jerubay at Josabia, mga anak ni Elnaam, Itma na taga-Moab, Eliel, Obed at Jesael na mga taga-Zuba. Bukas na itong chapter 12 guys, ang mga unang taga-sunod ni David mula sa lipi ni Benjamin. Bye everyone, God bless.